Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kabuuang 75 billion pesos na hospital bill ng 1.3 million na pasyente naging libre po dahil sa zero balance billing. Wala pong binayarang bill sa ospital ang 1.3 million na pasyente sa mga DOH hospitals sa pagtatapos ng 2025 dahil sa zero balance billing. Ang kabuuang bilang na 74.65 billion pesos na bill ng mga pasyente mula Hulyo hanggang Disyembre naging zero o naging libre para sa mga pasyenteng nagpa-admit sa basic accommodation ng mga DOH hospitals. Matatandaang utos ng Pangulo ang zero balance billing na siyang mahigpit na ipinatutupad ni Sec. Ted Herbosa sa lahat ng DOH hospital sa bansa. Nakalaan ang hindi bababa sa 90% ng mga DOH hospital beds o basic ward accommodation na nangangahulugang hindi rin bababa ng 90% ng mga naka-admit sa kada DOH hospital ang benepisyaryo ng zero balance billing program. Habang nasa 30 to 40% naman ang basic accommodation sa mga GOCC hospitals. Kaugnay nito, dahil sa aprobadong 2026 budget ng kagawaran, nakalaang 1 bilyong pisong pondo po para sa ilang LGU hospitals at karagdagang 1 bilyong pisong pondo naman para sa operasyon ng 4 na specialty hospitals ang mas magpapalawak pa sa implementasyon ng zero balance billing. Tiniyak naman ng DOH ang pagpapalawig ng zero balance billing ngayong taon at target na ring ipatupad sa mga piling ospital na siyang pinapatakbo naman ng LGU. Pinasigla! Sec, your reaction, 75 billion hospital bill of 1.3 million na patients naging zero. Yes, meron akong pasyente nakita 2.7 million ng bill. Wala siyang binayaran, zero. Pero kadalasan, Tina, napansin namin nasa 40 to 50,000 ang gastos ng pamahalaan sa kada pasyenteng nadi-discharge sa ating mga DOH officers. Yun yung average, no? Pwedeng higher, lower. May mga iba, 200, 400,000. Zero. Wala silang binabayaran dahil sabi ni BBM, bayad na po ang bill nyo. So yung taxes nyo dyan po pumupunta. So nakukuha ang pondo ng ZBB sa tatlong bagay. Unang-una, yung sweldo ng ating mga public doctors dito sa DOH hospitals and nurses. Pangalawa, yung tinatawag na maintenance and operating expenses na naka-budget yan every year, yung GAA, General Appropriation. Tapos, pangatlo, yung PhilHealth at yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Ngayon, sa 2026, may plano na subukang ponduhan na rin ang mga local government unit hospitals. So pinag-usapan namin to ni ES Recto, yung pamamaraan kung paano gagawin. Kasi 1 billion pa lang yung nilagay. Nakita nyo naman, nagastos natin 75 billion na for 1.3. So hindi ko kayang sagutin pa lahat ng LGU hospital. So pipili tayo ng ibang probinsya, malaman lang namin yung costing at tutulungan natin yung ibang gustong magpatupad ng zero balance billing. Pero Tina, may iba ng LGU nagpapatupad ng zero balance billing sa pondo nila. So ito yung mga mayayamang LGU. Kaya na nila yung zero balance. Bago pa inuna ni BBM, inutos ni BBM yan nung last SONA. So yung expansion ng ZBB in other local government units na susuportahan ng DOH, ito po yung mga ospital na hindi kaya ng sarili nilang pondo mula sa lokal na pamahalaan. Correct. At ito yung mga ospital na medyo level 2 or level 3. Ibig sabihin nun, may mga operasyon, may ICU. So mas mahal kasi pag magpatakbo nun. Yung mga level 1 hospital, swero lang, konting gamot, mukhang sagot na ng PhilHealth yung reimbursement nila. So nababawi ng lokal na pamahalaan. Maganda yung panukala sa akin ni ES Recto. Sabi niya, siguro maganda dagdagan natin yung PhilHealth reimbursement nung nag-i-implement ng zero balance. So imumungkahi natin to sa PhilHealth